told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Paano gamitin si USB patcher, ramdisk? Paano kuhanin or paano i-backup ang activation data file sa mga naka-passcode or sa mga naka-disable with signal. Take note, dapat ang unit is factory unlock. Check nyo muna kung factory unlock. Pero kung hindi factory unlock, pwede nyo namang mapagana yan after nyo makuha yung activation key. Pwede nyo gamitan ng GPP, Magic SIM, Secret SIM, Black SIM, o so whatever. So mas maganda, yun nga, automatic kapag mga factory unlock na, wala nang problema. Paano mo masasabi na factory unlock? So lagyan nyo ng SIM card, may makikita kayong smart o globe logo. So kapag LTE logo lang, so meaning yun ay hindi pa mga factory unlock or makikita mo no service. Hindi mga factory unlock yun. Pero may mga unit naman yung mga bypass na before. Hindi mo naman malalaman din na na-bypass na before pag hindi mo na-backup yung activation file. Minsan, kapag may signal siya, kung bypass siya before, like bypass lang gamit ang jailbreak, after nung ramdisk, so yun, walang signal. Kasi yung activation file niya hindi original. So, okay. So, clear. So, unang gagawin natin, download muna natin si USBPatcher. So, ilalagay ko na lang sa description para mabilis. So, after na-download nyo yun, ito siya. And then, open nyo lang. Minsan kasi makukuha nyo USBPatcher yung update. So, i-click nyo lang yung update and then kukunin nyo yung pinaka-latest. So, ito. And then, mag-registered lang kayo. Click nyo lang tong registered and then maglagay kayo ng cellphone number. 10 digits. 0919 blah blah blah. Tanggalin nyo na lang yung 0 para mag-exact 10. Importante to. So, kailangan nyo muna mag-registered. So, after registered, click nyo lang yung ramdisk. Then, ang gagawin nyo, blank DFU. DFU mode natin yung unit. Okay? And then, minsan, kailangan natin ng guide para malaman natin na naka-DFU mode. So, i-download nyo lang tong Chinese version ni i4 Tool. So, nandito sa menu utilities yan. So, eto. Download nyo lang ito. So, pumili lang kayo ng version. Eto, Mac OS Catalina. So, kung anong version nyo, High Sierra or Mojave. Etong mababang version. Pero to sa mataas. Catalina pataas. So, eto na siya. Siyempre, kailangan nyo munang i-register yung ECID. ECID, eto yun. Okay? I-register nyo muna ito. So, kaya nakikita natin, nare-read siya ng Macos. Ito test unit lang natin. Nilagyan ko lang ng passcode. Pero, ang unit talaga na totally nakalak ang passcode o disable, hindi babasahin ng Macos. Yan. So, ito kasi, pag-testing ko lang, nakasinip ko din sa PC ko, kaya nababasa siya. Okay? Paano mo makukuha yung ECID? So, una nga, ang gagawin natin,
DFU mode natin yung unit. So, DFU mode. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, Napakabilis lang netong gamitin. 1, 2, 3 lang. you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. So, okay. Detected na siya is DFU mode. Okay. Then, click nyo lang itong get info. So, DFU connection successful. Then, next, i-found nyo lang. So, I found DFU. Done. So, minsan, kulitan lang yan. Minsan error, ulitin mo lang. Hanggang sa makuha mo itong WD, FU, done. So, kapag ayaw naman sa type 1, meron tayong choice dito, type 2. Mag-try ka din. Lalo na yung mga makukunat na unit like iPhone 6, 6S, 6S Plus, saka yung mga iPad na A9. Mga A9 chipset, makunat yan. So, try and try lang, okay? So, after nun, number 2, boot ID device. So, itong Python na error na to, so, naside nyo lang. Makulit talaga yan si Python. How to get paano kuhanin ang activation file sa mga naka-disable sa naka-passcode ko unit. So yung hello status, iba yung process mo. Mas madali ang ganitong status ng mga unit. So hintayin lang natin ang booting. Sipul-sipul lang. So kung makikita nyo, si i4 tool, nag-i-spin yung monitor, makikita nyo yan, ready to connect, check SSH na yan. So, click nyo lang yun. So, kung mapapansin nyo, SSH okay. Ganito lang yan kasimple. Backup active. So, ang gagawin nyo is i-save nyo sa server at saka sa PC. Dalawa na. So, eto may backup na ako sa server. So, pwede ko namang i-backup ulit. So, backup successful. Okay na yun. Backup na siya. Then, okay. Then, again, backup active. Sa server tayo kanina. So, ngayon sa PC naman. So, PC. So, kapag nakuha nyo na, ang gagawin nyo is reboot. So, magre-reboot ang unit. And then, check nyo ngayon yung backup nyo kung nandun. Okay? Punta lang kayo ng documents, lockdown. Tapos, check nyo lang yung ECID. So, ang last digits natin is 002E. So, eto siya. So, eto na yung backup niya. So, now, nakuha na natin yung backup niya. Ang gagawin nyo lang, i-restore nyo lang using iTunes or 3U Tools. Quick restore or clean restore na after na makuha nyo na yung backup. So, nasa inyo na yung backup, no worry na. Pwede nyo nang i-restore or clean restore yung unit. So, after clean restore, ganun lang din ang gagawin natin. So,
get info. After ng get info, punta tayo ng IPWNDFU. Pag nag-success, boot my device, and then check SSH. So, kailangan lahat yan is walang error. And then after that, i-restore active mo lang. Pagka-restore active, i-choose mo lang either the PC or server. Okay? So, ganun lang siya kasimpleng gawin. Ganun lang kasimpleng mag-restore ng backup. Ganun lang siya kasimpleng gamitin. So, maliwanag. And then, isa pa, minsan, lagi tayong error dito sa check SSH. Ang ginagawa natin minsan dapat talaga is retain na natin agad. So meaning, pag retain natin yung data, yung activation file nasa loob pa rin. I-retain lang natin para in-upgrade lang natin yung pinaka-system niya para readable lahat. Minsan kasi doon nakukuha yung check SSH, so kailangan natin siyang i-retain. So yun lang mga idol, ganun lang siya kasimple. Step 1, 2, 3 lang to. So ito lang naman ang pinaka-importante lahat, dapat mag-success yung 1, 2, 3 na to, and then backup active and then restore active. Ganun lang kasimple. Okay, that's it.